Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, mahigit 30 iligal na baril na samsam sa sunod-sunod na operasyon ng militar sa Mindanao. 4 na fraternity members sumuko sa pulisya kaugnay ng namatay na neophyte sa hazing. 70 million pesos na halaga ng hinihinalang kush sa bagahe ng 3 Chinese na sabat sa Clark International Airport. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Mahigit 30 loose firearms ang nasamsam ng mga tropa ng 6th Infantry Division ng Philippine Army sa serya ng operasyon laban sa mga armadong grupo at iligal na armas sa loob ng isang buwan sa kanilang nasasakupang lugar. Ayon sa ulat sa joint press conference ng military at pulisya sa Camp Shonko, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte, na-recover ang mga baril sa iba't ibang operasyon sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at mga karatig lugar sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kabilang sa mga nasabat ang iba't ibang matataas na kalibre ng armas na pinaniniwala ang ginagamit sa mga krimen at armadong alitan sa komunidad. Binigyang diin ng 6th ID na bahagi ito ng pinaigting na kampanya ng militar upang pigilan ang pagkalat ng iligal na armas at pahinain ang mga armadong grupo na nagdudulot ng banta sa seguridad. Muli ring nanawagan ng militar sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pagbibigay ng impormasyon laban sa presensya ng iligal na baril at armadong elemento sa kanilang lugar. 4 na miyembro ng Tau Gamma Phi ang sumuko sa pulisya kaugnay ng umano'y hazing na ikinasawi ng 19 na taong gulang na maritime student na si Mark Kenneth Alcedo sa Cavite. Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla na voluntaryong nagtungo sa iba't ibang police stations ang mga suspect noong linggo March 8. Kinilala ang mga sumuko na sina John Lee Tulyao, 22, Archie Rosil, 21, Kenneth Ompod, 18 at John Ray Torrecampo, 19. Kasunod dito ng pagsuko ng driver ng sasakyan na naghatid sa ospital sa biktima. Una nang nanawagan ng Tau Gamma Phi National Council sa press conference na pinangunahan ng DILG noong isang linggo sa mga miyembrong sangkot na kusang sumuko at makipagtulungan sa investigasyon at iginiit na mahalaga ang pananagutan at pagrespeto sa batas. Gayon rin ang pagkondena ng fraternity sa insidente at nagpahayag ng pakikiramay sa pamilya ng biktima. Batay sa investigasyon, sumailalim umano si Alcedo at 2 pang neophytes sa initiation rites sa Dasmariñas City noong March 1. Dinala pa siya sa ospital ngunit idineklarang patay dahil sa blunt force trauma ayon sa otoridad. Aabot sa 70 million pesos na halaga ng hinihinalang kush ang nasabat sa 3 Chinese sa inspeksyon sa Clark International Airport noong March 7, Sabado, dakong alas 8 ng umaga. Ayon sa Bureau of Customs o BOC Port of Clark, nadiskubre ang iligal na droga sa routine inspection ng bagahe ng mga transit passenger mula Bangkok, Thailand patungong Hong Kong. Kumpiskado sa 3 maleta ang 99 vacuum sealed packs ng hinihinalang kush o high-grade marijuana na may kabuang timbang na 46,533.3 grams. Kinilala ang mga suspect sa alias na Ang Si, Kim Tan at Lee Cheng. Kasalukuyan silang nasa kustodiya ng PIDEA Central Luzon at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.